Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dalawa pang sako na posibleng may lamang kalansay ng mga nawawalang sabongero nakita sa Taal Lake. Alias Totoy naghamon ng lie detector test sa negosyanteng si Atong Ang. Naaagnas ng bangkay ng TNBS driver na pinatay ng 3 niyang pasahero sa damuhan ng Nueva Ecija na tagpuan. Mga content creators na binibida ang illegal online sugal, hahabulin daw ng mga otoridad kung hindi nila i-detect down ang kanilang mga post. Ilang barko ng Philippine Coast Guard kakargahan daw ng bagong naval gun system. May magbibigay rin sa kanila ng mga drone. Dagdag singil sa kuryente, ipatutupad ng Meralco ngayong buwan. At ang back-to-back comeback ng mga sikat na girl group, Blackpink at Twice. Dalawa pang sako na posible naglalaman ng mga buto ang natagpuan sa Taal Lake. Nakuha po yan sa unang araw ng pagsisid sa lawa para hanapin ang bangkay ng mga nawawalang sabongero. May paliwanag naman ng Philippine Coast Guard sa mga nagdududa sa mga nare-recover na sako. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Ito ang dalawang sakong natagpuan ng technical divers mula sa ilalim ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Na-recover ang mga ito sa isang palaisdaan sa unang araw ng pagsisid ng technical divers para hanapin ang mga nawawalang sabongero. Iba pa ito sa una nang natagpuan kahapon na sako na may itim na buto, pero inilagay muna ang mga ito sa itim na bag. Paliwanag ng Philippine Coast Guard, susuriin pa raw ito ng PNP SOCO o Scene of the Crime Operatives, kaya hindi pa raw masabi kung buto rin ang laman ng dalawang sako. Nilalagay kaagad appropriately sa isang bag, no, para hindi siya ma-contaminate at ma-handle natin na maayos kung yun man ay parte man ng katawan ng tao. Sinagot naman ng PCG ang ilang agam-agam at pagpuna na tila bago raw ang mga sako. Paliwanag ng ahensya, gutay-gutay na ang mga ito nang makita sa ilalim ng lawa. Kasi kung iangat mo yan in a 70 feet na depth, paakyat, maaaring mawala na yan, no? Magsabog-sabog. Ang aming puso at isip talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro. May napansin din ng Department of Justice sa unang nakitang sako na may lamang buto. Kita mo na parang talagang matagal nang nakalubog yun at matagal ng panahon na nakabagsak sa tubig. Pero hindi pa raw malinaw kung inanod o itinapon sa lugar ang sakong may buto. Sinusuri na ang kalansay para malaman kung galing ito sa mga nawawalang sabongero. Sa kabuuan, 36 na diver ang sumisid at nagsalitan ngayong araw sa pagsuyod sa Taal Lake, kung saan dinala umano ang mga sabongero ayon sa whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Kabilang sa sisisirin nila ang palaisdaang ito na ayon kay alias Totoy ay nirentahan daw para doon itapon ang mga bangkay. Naglagay na rin ng command center ang NBI, CITG at SOCO para sa paglalatagan ng mga sako ng buto na mare-recover. Posible rin daw araw-arawin ang pagsisid kung maayos ang lagay ng panahon. Nanindigan naman ang palasyo na walang sino mang pagtatakpan sa investigasyon ng mga missing sabongero. Hindi po ito pababayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Yan po ang nais ng Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Inamo ni alias Totoy si Atong Ang na magpa-lie detector test kasunod ng mga sakong nakuha sa Taal Lake. Para naman sa DOJ, lalong lumakas ang kredibilidad ni alias Totoy. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Dumating sa fishport sa Laurel, Batangas ang ilan sa pamilya ng mga nawawalang sabongero. Gusto raw nilang personal na makita ang ikalawang diving operation ng Philippine Coast Guard. Isa na rito ang tiyahin ng 14 anyos na si Mason Ramos, ang pinakabatang nawawalang sabongero mula sa Quezon Province. Gusto po, kinakabahan po. Sana yung pamangkin ko na po yung matagpuan. Kahit buto po para mabigyan siya ng mais na
Libing. Dumating din sa lugar si Charlene Lasco, ang kapatid ng isabong master ng Laguna na si John Lasco. Sana yun na yung kapatid ko di ba? Sana siya na yun para at least we can finally put him to rest. Kumuha pa rin ng hustisya. Kasi hindi naman nagtatapos lang ito sa makuha yung katawan nila. Kailangan talaga may managot dito sa nangyari rito. Ibang klase kasi talaga. Ang NBI Forensic Team, CIDG at SOCO naglagay na ng command center para sa paglalatagan ng anumang marerecover sa lawa ng Taal. Masaya naman ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Hindi pa man nakukumpirma kung mga buto nga ng mga tao ang nakuha sa Taal. Sigurado raw siyang mga buto ito ng mga nawawalan sa bungero. Ngayon, alam na ni Mr. Atonghang na si Dondon Patidongan na hindi na nagsisinungaling. At least kahit papaano napatunayan ko lahat ng sinasabi ko na hindi pagsisinungaling. Nasa 100 katawan ng sabungero raw ang maaaring makita sa lawa. Bukod sa Taal Lake, sinunog daw ang mga sabungero at ibabaon sana sa AA Cobra Farm sa Santa Cruz, Laguna, pero hindi pumayag si alias Totoy. Hamon niya sa negosyanteng si Atong Ang na itinuturo niyang mastermind. Magpalay detector kami kung totoong nagsisinungaling ako. Sa panayam naman ng One Balita Pilipinas kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, sinabi niyang mas lumalakas ang kredibilidad ni alias Totoy dahil magkatugma ang testimonya niya at mga ebidensya. Napakadaming documentary, video, CCTV evidence, real evidence na tumutugma sa storya na sinasabi ni alias Totoy. Hindi lamang ito base sa kanyang salita, kundi ito ay suportado ng dokumento. Sinubukan namin kunin ang panig ni Ang pero hindi pa sila sumasagot. Pero una na niyang itinanggi ang akusasyon ni alias Totoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sinalakay ang isang bodega sa Davao City kung saan iligal na ibinibenta ang mga surplus na sasakyan. Arestado ang dalawang Cameroonian national na sangkot sa iligal na negosyo. Ania sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao, exclusive. Sila itong Frontline. Pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Region 11 at Land Transportation Office Region 11 ang bodegang ito sa Davao City. Tumambad ang hile-hilerang mga surplus vehicle o segunda manong mga sasakyan. Ang ilan pa nga nabaklas na ang ilang piyesa. Dinatnan din sa bodega ang dalawang dayuhang Cameroonian na nagbebenta ng mga sasakyan. Hindi na sila nakapalag ng arestuhin. Ayon sa NBI, iligal umano ang bintahan nila ng mga sasakyang right-hand drive na galing sa ibang bansa. Wala din silang naipakitang sapat na mga dokumento. Yung mga cause ng mga vehicular accident natin because some of their conversion, itong right-hand drive converted to left-hand drive kasi left-hand drive ang Philippines. So may mga tao dyan na they lack the expertise. And besides, we don't really allow this kind of thing, yung magka-convert. Nakumpiska ang 33 unit ng mga sasakyan. Sumatotal, nagkakahalaga ang mga ito ng 2 million pesos o higit 60,000 pesos per unit. Hindi naman naaktuhan ang Pilipinong kasosyo ng mga Cameroonian sa negosyo. 2 taon na ding nagnenegosyo dito ang mga suspect. We were selling auto part. Where these cars came from? We buy around. Isa-isang dinala sa impounding area ng LTO ang mga iligal na sasakyan para sa disposisyon. Nakakustudiya na rin sa NBI ang dalawang dayuhan. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Banning and Operation of Vehicle with Right-Hand Steering Wheel Act of 1998. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Bistado sa Maynila ang isang fixture ng mga peking lisensya at certificates para maging piloto at aircraft mechanic. Ang kanyang modus huli sa akto. Nasa Frontline na balitang yan, Gerald de la Peña. Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang arestuhin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa isang entrapment operation sa isang mall sa Maynila. Huli siya sa akto na ibinibigay sa asset ang mga dokumento, peking lisensya at certification bilang piloto at aircraft mechanic. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines mismo ang nagtimbre nito sa NBI.
Talamak daw ngayon ang bentahan ng mga peking lisensya ng mga piloto sa social media. Babala ng mga otoridad, posibleng malagay sa peligro ang aviation industry, lalo na ang mga sasakay sa mga eroplano sa ganitong modus. Pagka hindi po totoong lisensyado yung technician na to at sila ay nagpe-perform ng maintenance check doon sa eroplano, that is something wrong and bad. Di po, that is unethical. Depensa naman ng suspect, nagsisilbi lang siyang tulay sa modus. Mula raw sa rekto ang mga gumagawa ng peking dokumento. 700 piso lang daw ang kinikita niya, kahit umaabot ng 15 piso ang bentahan ng peking lisensya. Piksel lang po ako eh. Inaalam pa ng NBI kung sino pa ang mga kasabwat at mastermind sa modus. Hindi ito mababaw na transaksyon lamang, maaaring isang sindikato. So we will dig deeper on this case. Sa ngayon, wala pa naman daw na monitor ang kaap na tauhan ng airlines na gumagamit ng peking lisensya o certificate. Siniguro naman ng Cebu Pacific na lisensyado ang mga piloto nila at sumabak sa kaukulang training. Wala pang reaksyon dito ang ibang airlines. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa gitna ng search and rescue sa mga Pinoy crew ng lumubog na MV Eternity-C sa Red Sea, ilan sa kanila ang nasagip at hawak daw ngayon ng rebeldeng grupong Houthis. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Kita sa drone video na ito ang pagkalat ng langis mula sa barkong MV Eternity-C habang lumulubog sa Red Sea. Inatake ng mga rebeldeng Houthi ang barko nitong linggo. Ayon sa Department of Migrant Workers, umakyat na sa 8 ang nasagip mula sa 21 Pinoy na lula ng barko. Unang na-rescue ang 5 Pinoy kabilang ang kapitan ng barko. May 3 pang nahanap kaya 8 na sila ngayon at hindi ko lang i-disclose kung anong current location nila but rest assured they are safe. Una nang sinabi ng DMW na 3 tripulanteng Pinoy ang kumpirmadong patay. Tiniyak ng pamahalaan ang tulong para sa mga naulilang pamilya. Nagpaabot na rin ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte. Samantala sa report ng European Union's Maritime Security Mission, may nasagip ding Greek at Indian security member ng barko. Patuloy ang search and rescue operation sa ngayon. Pero ang grupong Houthi na siya mismong may pakana ng pag-atake, sinabing nailigtas nila ang ibang tripulante at kasalukuyang ginagamot. Hindi sila nagbigay ng eksaktong bilang kung ilan ang nasa kanilang kustodiya. Sa investigasyon ng DMW, lumalabas na 2 beses dumaan ng Red Sea ang MV Eternity-C. Hindi raw nasunod ang ilang risk documentation kaya sinuspindi na ang lisensya ng Manning Agency. Baka kasi makapag-board pa sila ng mga Pilipino sa mga barko maglalayag sa delikadong lugar katulad ng Red Sea at Gulf of Aden. So, nakasuspindi po sila ngayon. Dapat din daw ipatupad ang karapatan ng mga tripulante na tumangging bumiyahe sa warlike zones. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Naaresto na ang ikatlong suspect sa karumalduman na pagpatay sa 19 anyos na dalaga sa Tagum, Davao del Norte. Nahuli kagabi ang 15 anyos na suspect malapit sa boarding house kung saan naresto ang unang 2 suspect. Inamin niyang kasama siya sa nanloob sa bahay ng biktima. 38 saksak sa katawan ang kinapatay ng 19 anyos na UP Diliman student na si Sofia Marie Coquila. Nagising ang biktima habang ninanakaw ng mga kawataan ng mga gadget. Tinawag naman ng UP Diliman na walang saysay ang pagpatay kay Coquila. Tinitil ng mga suspect ang buhay ng isang taong puno ng potensyal at isa sanang leader sa hinaharap. Mahalaga ang pananaig ng batas. Yan ang binigyang diin ng Department of National Defense sa ika-9 na anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ayon sa DND, simple at makapangyarihan ang mensahe ng anibersaryo na mahalagang masunod ang batas. Ayon pa sa DND, hindi lang prinsipyo kundi panghabang buhay na ang arbitral ruling na naipanalo ng ating bansa. Tiyempo naman yan sa inilabas sa survey ng Stratbase Institute. 73% daw sa mga Pilipino sumasang-ayon na dapat igiit ng kasalukuyang Marcos administration ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Sa gitna niyan, kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na kakabitan na ng gun system ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Melchora Aquino. Nasa 30mm ang haba ng nasabing remote control na stabilized naval gun system. Layo ng 30mm sa gun system na palakasin ang firepower ng ating mga barko. Nangako rin ng Australia na magbibigay sila ng 110 million pesos na halaga ng drone sa PCG. May nakaambang taas-singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan dahil yan sa mas mataas na generation charge sa presyo ng langis dahil sa giyera ng Israel at ng Iran. Kung magkano, alamin sa Frontline Report ni JC Cosigo. Mukhang kailangan na namang maghigpit ng sinturon mga kapatid.
Pagkatapos kasi ng 2 magkasunod na buwan ng bawas singil, heto't may taas singil sa kuryente ang Meralco. Halos 49 centavos kada kilowatt hour ang madadagdag sa July billing. Katumbas yan ng 98 pesos hanggang 244 pesos na dagdag sa electricity bill ng isang bahay na kumukonsumo ng 200 to 500 kilowatt hours kada buwan. Paliwanag ng Meralco dahil yan sa mas mataas na generation charge o halaga ng pagbili ng kuryente. Humina daw kasi ang piso kontra dolyar. Idagdag pa ang mataas na presyo ng langis sa world market dahil sa gera sa pagitan ng Israel at Iran. In the case of Meralco, yung pinakamalaking source of supply na power plant ng Meralco ay tumatakbo sa natural gas. Sakit sa ulo yan sa mga consumer gaya ni Glady na umabot sa higit 13,000 pesos ang bill sa kuryente noong isang buwan. Bukod kasi sa on and off ang paggamit nila ng aircon para sa nanay niyang may high blood, magdamagan din ang kanilang refrigerator dahil sa negosyo. Feeling ko sasakit ulit ang ulo ko kasi sabay-sabay gastos, tubig, tuition fee, di ba, yung daily expenses mo na pagkain and all. Pero dahil tag-ulan, makakadiskarte ang ilan nating kapatid para makamenos sa konsumo. Siyempre, pag malamig, patay ng lahat ng mga ventilador, mga appliances. Oh. Bakit po? Siyempre, para makatipid nga. Wala nga tayo pambayad. Ang hirap na ng buhay ngayon. Hindi pa masabi ng Meralco kung magtutuloy-tuloy ang taas singil sa kuryente. Pero tuwing tag-ulan, pababa ang demand sa paggamit ng kuryente. You also need to see what the prices will be, fuel prices will be, given the, of course, global situation. So ang dami kasing factors that will come into place. Para naman makatipid, payo ng Meralco, iset sa 25 degrees Celsius ang aircon. Yung komportableng lamig lang para maginhawa rin ang bulsa. Siguraduhin din daw na nakasara ng maayos ang mga refrigerator at iwasan itong punuin. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Showbiz Tonight na tayo. May back-to-back comebacks ang dalawa sa biggest K-pop groups ng ating henerasyon. Isa na riyan ang matagal nang inaabangang bagong music ng Blackpink. Inirelease na ang single at music video ng highly energetic song na Jump. Una nilang pinerform yan live sa kanilang concert sa South Korea. Ito ang kanilang first comeback as a group after 3 years. Pang girl power naman ang peg ng latest comeback ng Twice. Inilabas na nila ang music video ng English song na This Is For. Kasabay rin nito ang release ng kanilang 4th full-length album of the same title. Included dito ang 14 brand new songs. Huling nag-release ng full album ang Twice last 2021 entitled Formula of Love. Heads Up Believers! May panibagong album ang Canadian singer na si Justin Bieber. Yan ay ang Swag, ang 7th album ng kanyang music career. Featured dyan ang kanyang 21 latest songs. Nakasama pa sa promotional photos ang kanyang asawang si Hailey Bieber at anak na si Jack Blues. Ito na ang kanyang first music comeback in 4 years. Mula nang i-release ang album niyang Justice at extended play na Freedom last 2021. Diyan lang kayo mga kapatid dahil may chichika pa ako mamaya. Susunod, bangkay ng nawawalang TNBS driver, positibong kinilala ng kanyang mga kaanak. Nakalayang NBN-ZTE whistleblower na si June Lozada may payo sa whistleblower ng missing sa Bongeros na si alias Totoy. CICC, pinapabura sa mga social media influencers ang mga ads para sa illegal online gambling. At fans ng isang Chinese actor nagkagulo sa eroplano. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nanloob sa tindahan ng lalaking yan sa Cebu City. Hindi pera ang kinuha niya, kundi sabong panligo. Marami pa siyang tinangay na peninda na umabot sa 10,000 pesos. Ang dahilan ng kawatan, wala na raw siyang sabon at wala pang sweldong pambili. Arestado siya at mahaharap sa demanda. Natagpuan sa damuhan sa Nueva Ecija ang bangkay ng hinoldap at pinatay na TNVS driver. Mismong mga suspect ang nagturo niyan. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpalco. Umaalingasaw at naagnas na ang bangkay ng TNVS driver na si Raymond Cabrera nang matagpuan sa damuhan sa Zaragoza, Nueva Ecija. Siya ang TNVS driver na hinold up at pinagsasaksak ng 3 pasahero niya noong May 18. Ang mga sospek sa pagpatay ang nagturo at nagdala sa mga otoridad sa pinagtapunan nila ng bangkay. Dito mismo sa masukal na damuhan na ito, natagpuan ng National Bureau of Investigation ang katawan ni Raymond Cabrera, ang TNVS driver na nawawala 2 buwan na makakalipas. At dito na nangangamoy o inaagnas ang katawan ng biktima. Nakumpirma ng mga kaanak na bangkay nga ito ni Cabrera dahil sa mga nakuhang gamit at bakal sa braso nito. Dumating din sa punerarya sa Zaragoza, Nueva Ecija ang 2 anak ng biktima para sa pag-turnover sa kanyang labi. Tumanggi muna silang magbigay ng pahayag pero bakas sa kanila ang galit at lungkot. Kagabi, hinarap ni Manila Mayor Isko Moreno sa media ang 3 sumukong sospek. Disgrasya lang daw ang nangyaring pagpatay dahil ang plano lang nila ay hold upin ang biktima. Disgrasya lang po talaga lahat. Sa NBA ko na lang po ipapaliwanag lahat. Humingi po kami ng tawad. Humingi po ako ng tawad. Lahat po ng impormasyon na lahat ng katotohanan maging makamit nyo lang po yung justisya. Magkakasino, parang didiskarte kami ng ano nun ng parang pagkakaperaan. Di namin kagustuhan yun, lumaban yung tao sa amin. Ayon sa mga sospek, noong May 18, sinadya nilang magpunta ng kasino para dumiskarte ng pagkakakitaan. Hanggang sa sumakay ang mga sospek sa sasakyan ni Cabrera. Nakuhanan pa sila sa CCTV sa labas ng isang establishmento sa Parañaque. Nagpahatid ang grupo sa Molino, Cavite. Sa gitna ng biyahe, narinig sa recording ng dashcam ang aktwal na pagpatay sa biktima. Ilang araw matapos niyan, natagpuan ang sasakyan ni Cabrera sa labas ng isang convenience store sa Valenzuela. Inabando na ito at puno ng dugo ang loob. Hindi raw na-track kung saan nagpunta ang mga sospek at pinagdalahan ng bangkay dahil wala raw GPS ang dashcam ng sasakyan. Ayon sa National Bureau of Investigation, karnap at hold-up ang tinitignang motibo sa krimen. Posible rin daw may kakilala sa bayan ng Zaragoza ang mga sospek kaya doon nila tinapon ang bangkay. Mahaharap sa kasong robbery at homicide ang 3 sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpalco, News 5. Hawak na ng mga pulis ang 2 suspect sa pagpatay sa isang taxi driver sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Isa sa kanila ang kusang sumuko sa mga pulis. Inamin niyang siya ang mismong bumarel sa biktimang si Johnny Burdas noong 2 ng Hulyo. Ibinunyag din niyang 5 silang sangkot sa krimen. Gusto raw nilang gumanti sa tsuper dahil hinalay niya ang girlfriend ng kanyang barkada. Ninakaw pa raw ng grupo ang wallet at cellphone ni Burdas para palabasing nagpagnanakaw lamang ang kanilang motibo. Isa pang salarin na aresto ng mga pulis habang tinutugis pa ang 3 pang sangkot. Later on na lang po na nakita natin during the course of investigation, it found out na love affair pala yung anggulo. Na yun po ang main reason kaya po pinatay yung driver. Pinakakasuhan ng Ombudsman si dating DepEd Secretary Leonor Briones at 13 iba pa dahil sa pagbili ng overpriced daw na laptop. 2.4 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga laptop na ibinigay sa mga public school teacher noong kasagsagan ng pandemya. Kasong graft, falsification at perjury ang iminungkahi ng Ombudsman. Dawit din si Lloyd Christopher Lau na dating nagtatrabaho sa procurement service ng DBM. 2022 nang masita ng Commission on Audit ang 39,000 laptops dahil mahal at outdated. Nakalaya na ang NBN-ZTE deal whistleblower na si June Losada sa kanyang one-on-one sa News 5. Meron po siyang mensahe sa whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero na si alias Totoy. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles.
Nitong May 9 nang makalaya mula sa bilibid si Rodolfo Noel June Lozada. Halos 2 dekada na mula nang makilala si June. Siya ang whistleblower sa NBN-ZTE scandal taong 2007. Pero hindi nakulong si June kaugnay sa kanyang pagiging testigo sa nationwide broadband project sa termino ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Taong 2022 nang mabilanggo si June sa kasong graft kaugnay sa pabor na binigay niya umano sa kanyang kapatid noong siya ay sa gobyerno pa. Kasama ni June makulong ang kanyang kapatid. Pero sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, giit ni June. Wala walang galit. Mula dati pa, magmula nung 2008 pa, nung muntik na ako mapatay, na kung ano-ano pa na paggawa sa akin doon. I'm just very observant kung paano kumilos ang lipunan natin. No, kung paano yung kapangyarihan, yung pera. Kumbaga nagaling na ako sa bilibid, kung paano kumilos ang dilim. So, yung gusto na nakikita na balot sa kadiliman yung ating lipunan. Sa aming kwentuhan, binalikan ni June ang mga panahong siya ay bilanggo sa bilibid. Kung may namimiss man daw siya sa loob, ito raw ay... If there's one thing I miss about bilibid is the solemnity of our mass. I want to honor the priest, all of those, lahat ng mga nandun sa Pastoral Council are making sure na yung mga PDL may misa. Wala rin umanong pinagsisihan si June nang lumantad siya bilang whistleblower noon. Hindi ko talaga siya pinagsisihan at pinagsisisihan. Wala talagang ganon. Kasi if the question will be, was it worth it? Para kasi parang umaasa ka ng premyo. Kaya sa gitna ng issue ng mga nawawalang sabongero, natanong ko rin si June sa whistleblower ding si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Para kay June, hindi sapat ang lumantad lang. To blow a whistle, madali. Magpa-interview ka, magsabi ka ng ganito, ng ganyan. Totoo man hindi, pero madaling magsabi niyan. Pero ang mahirap sa pagiging whistleblower is yung kahandaan mo. Handa ka na bang mamuhay sa katotohanan? Pinakamalaking banta sa katotohanan, sa liwanag, yung kadiliman talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, magdala ng payong kung may lakad dahil sa maulang weekend. Sa ulat ng Pag-asa, epekto po yan ng habagat na tumatama sa bansa. Naging mahinang bagyo naman na ang LPA sa malayong silangan ng extreme northern Luzon. Ang good news, wala yang epekto sa atin. Ayon naman sa Pag-asa, may posibleng mabuong bagyo sa silangan ng Visayas sa susunod na linggo. Ganito rin ang forecast ng Metra. Nakikitang mabubuo ito sa Martes sa silangan ng Luzon o Visayas pero pwede pa yang mabago. Sa ngayon, habagat ang magpapaulan bukas sa Western Visayas, Negros Island, Zambales, Bataan, Palawan, Occidental Mindoro, Mindanao, Cavite at Batangas. Maaraw hanggang sa maulap naman sa Metro Manila pero may tsansa ring umulan sa hapon. Tuloy-tuloy ang recovery ni Queen of All Media na si Chris Aquino. May mabigat? Mabigat? Sa video post ng vlogger-host na si Loy Villarama, sinabi ni Bim na mabigat na ang kanyang mom. Sa caption naman, ibinalita ni Mama Loy na malaki na ang improvement sa timbang ni Chris kumpara nung una siyang dumating sa bansa. Sa isa pang video, makikitang natuwa ang lahat ng magawa ni Chris na maiayos ang kanyang pwesto sa kama. Biro pa nga ni Mama Loy, pwede na siyang maglakad papunta sa beach. Ngayong taon lang nang kinumpirma ni Chris na meron siyang 9 autoimmune diseases. Pumanaw na ang isa sa mga voice actor ng sikat na anime na Pokemon. Siya, si James Carter Cathcart, na bumoses sa mga iconic character ni na Professor Oak, Team Rocket member na si James at ang pusang Pokemon na si Meowth. Ayon sa ilang report, pumanaw si James sa edad na 71 years old dahil sa cancer throat. Naging voice actor din siya sa ilang anime gaya ng One Piece,
Yu-Gi-Oh! At Teenage Mutant Ninja Turtles. Susunod, mga billboard sa online gambling, pinatatanggal na ng PAGCOR. Karinderya naghahain ng karne ng aso sa Pangasinan, sinalakay. At K-pop groups na Treasure at Ahop bibisita sa Pilipinas. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Proud pang nag-video ang content creator na si Cherry White. Nakataas ang paa niya habang nagdadrive at pasayaw-sayaw pa. Nakarating po yan sa LTO at pinagpapaliwanag ang vlogger. Pinasuspindi na rin ang kanyang lisensya. Pinatatanggal ng PAGCOR ang mga billboard ng online gambling hanggang sa August 15. Kasama po dyan ang mga nakapaskil sa mga pampublikong sasakyan. Kahit tutol sa total ban, ayaw naman na ng PAGCOR na malulong sa sugal ang mga Pilipino. Sa panig naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ipatatagal nila sa mga social media influencers ang anumang social media post nila na nag-endorso ng illegal online gambling. Kung hindi raw sila susunod, kakausapin na ng CICC ang mga social media platforms para sila na mismo ang magbura ng mga gambling ads. Makikipagpulong mismo si Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump para sa ipinataw sa ating taripa ng Amerika. Kinumpirma yan ni Philippine Foreign Minister Teresa Lazaro. Ayon kay Lazaro, bukod kay PBBM ay may ilang negotiators din mula sa Pilipinas ang ipapadala sa Amerika ngayong buwan kasama ang ating economic team. Matatanda ang nagpataw si US President Donald Trump ng 20% tariff rate sa ating export products. Samantala, nanumpa na bilang acting secretary ng Presidential Communications Office ang dating journalist na si Dave Gomez. Nilinaw naman ni Gomez na hindi na siya bahagi ng tobacco industry matapos siyang batikusin dahil dito ng ilang grupo. Sabi naman ni Gomez, magsisilbi siya ngayon bilang acting PCO secretary ng walang bahid ng politika. My role as PCO secretary will be to communicate and socialize the programs and policies of the President, minus the politics. This is what I call my 3 Ps minus 1. Programs, policies, minus the politics. Apat ang sugatan sa bumagsak na Cessna training plane sa Zambales. Nangyari po yan mag-alas 9 kaninang umaga. Bumagsak ang Cessna plane sa isang agriculture land malapit sa Iba Airport. Kabilang sa sugatan ng flight instructor at 3 student pilots. Ayon sa pulisya, galing Olongapo ang eroplano at kakalipad pa lamang muli nang biglang bumagsak. Wala namang nadamay na sibilyan. Ligtas na mga sugatan habang inimbisigan ng CAAP at ng PNP Aviation ang sanhi ng insidente. Sinuspindi rin muna ng CAAP ang flight training operations ng Naturang Academy. Maraming fur parent pati ang grupo ng mga animal lovers ang naniniwalang hindi dapat ginagamit sa hayop ang gamit na pambata. Nagugat yan sa isang litrato noong 2021 na biglang muling nag-viral ngayon. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Viral ngayon sa social media ang post na ito kung saan kita ang fur parents na ginamit ang diaper changing station na pang-baby para sa kanilang aso. Pero base sa ating research, kasagsagan pa pala ng pandemic noong 2021 ang litratong yan. Kuha sa isang mall sa Pampanga na nagbawal na rin ngayon na gamitin sa hayop ang mga diaper changing station bagamat nananatili silang pet-friendly mall. Ang Philippine Animal Welfare Society o POS naman na nagsusulong at nangangalaga ng karapatan ng mga hayop, aminadong maling gamitin sa pet ang gamit na pang-human baby. Over the top talaga yung gagamitin mo pa yung facilities for human baby. Let's be mindful of other people who may not like pets. We can share the spaces with them, but certainly not to a point where it will, imperil children or yung mga babies. They need clean or hygienic spaces. Hindi naman na raw kailangan ng changing station na pang-alagang hayop. Agree naman dito ang fur dad na si Eman Valdez. Madali lang naman daw palitan ng diaper ang kanyang Shih Tzu na si Twixie. Love ko itong aso ko pero hindi ko siya
iba pa rin ang baby, sensitive skin. So, we're having a baby na rin ng wife, so hindi ko rin siya gustong madikit. Especially yan nga, diaper station kaya nga tinawag na baby diaper station. Para naman sa fur mom na si Karen na may 2 French Bulldog, mabuti rin sana kung mabibigyan ng mga pet-friendly establishment na hiwalay ng changing station. Sa ngayon, parang nakikita ko sobrang madami na talagang fur parents, ganyan. And then, madami na ding establishments na pumapayag na kahit isama sila, kahit sa loob. Ayon sa isang pediatrician, mahina pa ang immune system ng mga sanggol, kaya madali silang mahawa ng sakit, lalo na kapag na-expose sa mga lugar na pinaglalagyan ng mga hayop. As a pediatrician, hindi ako papayag kasi yung aso baka may mga kuto yon, may mga virus o mga kung ano mang meron ng aso, baka magkaroon yung bata. May mga bata na talagang naghihika sa balahibo ng aso o kaya naghihika lang sa amoy lang ng aso. Payo pa ni Doc sa mga magulang, manatiling hiwalay ang lugar ng mga fur baby sa mga human baby. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Abangan, karerahan ng mga nakasuot ng high heels, tampok sa Spain. At sikat na Chinese actor, pinagkaguluhan ng fans sa eroplano. Cabin crew, nakipangbuno. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagkagulo sa isang eroplano nang dumugin ang isang Chinese actor na bida sa bagong boys love series na Revenge Love. Nagpumilit kasi ang ilang fans na puntahan siya sa business class. Narito ang report. Hinaharangan at itinutulak ng 3 cabin crew ang mga pasahero ng economy class na nagpipilit tumawid sa business class. Pagka-announce pa lang na maglalanding na ang eroplano, imbis na pumirmi sa kanilang upuan, nagtayuan pa ang mga pasahero at mga nagvi-video pa. Ang dahilan sa bigsilang maka-meet and greet ang Chinese actor na si Shan Shuning na nasa business class. Hindi kinaya ng mga cabin crew ang pwersa ng fans. Narating nila ang business class at nakalapit sila sa aktor. Pati nga ang mga pasahero ng business class, sinita na rin ng fans na dedma lang. Kumakalat din online ang video na ito ng aktor. Makikita siyang nagpunas ng kanyang mata habang napapaligiran ng mga cabin crew. Hindi ito ang unang beses na hinabol ng fans si Shan Shuning matapos sumikat sa isang boys love series na Revenge Love. Meron ding mga pagkakataong sinasabayan ang kanyang flight ng ilang avid fan. Babala ng Chinese authorities, maituturing na disrupting public order ang inasal ng mga fans sa eroplano. Posible silang makulong ng hanggang 10 araw at ma-blacklist sa naturang airlines. No comment pa riyan ang aktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ito naman ang mga dapat abangan ng K-pop fans. Kabilang dyan ang grupong Treasure. Inanunsyo ng YG Group na kasama ang Manila sa kanilang Pulse on Tour. No further details pa, kaya yan ang aabangan natin. Samantala, bibisita rin sa bansa ang kakadebut lang na K-pop group na AHOF. Pinost yan ng concert organizer na SB Town. Pero wala pang ibang detalye dyan. Kasama sa AHOF ang Pinoy member na si JL. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid! Si Johnny po, may trabaho pang 2 araw pa Kaya, yan. oo. Gusto pa niya. Kami po magpapahinga bukas. Sa amin kasi biyernes Linawin na lang namin ha. Oo. Wala po kami bukas. Pero Sa si amin, Johnny po Miyerkules pa lang. nandyan. Oo. Sipag talaga, no? Para man sa ating pabawang pampagod night, kaya niyo bang tumakbo ng naka-heels? Kaya, kinaya yan ng mga runners sa Madrid, Spain.
Palaban ang dosen-dosen ng runners, naka-stilettos, dress at may mga bag pa ang mga kalahok. Hindi rin biro dahil 100 meters ang tinakbo nila. Parte raw yan ang kanilang Pride Week. Yan ang tunay na lalaki ngayon, di ba? Kaya mag-heels. Oo. Ganyan ngayon ang yabangan nila. Bakit, Berto? Ilang pulgada ang iyong takong? Tsaka ikaw, lagi kitang nakikitaan na may heels dito sa babae, di ba? At nakapwesto yung kay Sir Ed. Hindi nawawala. Yung heels mo dito sa baba ng table natin. See, I told you guys, meron siya. Takad. Oo nga. Alam nyo na mga kapatid. Hindi ko size eh. So, kaya mong tumakbo rin dapat. Nako. Practice ka. Practice. Sige. Good Jenny, na. meron ka pa bukas, ha? Masipag mo. May 2 araw pa. Tandaan mo. Yan po ang 45 minutong pag-himays mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako po si Ed Lingao. Hindi ko lang kanin sapatos yan, ha? Pero hanggang sa lunes mga kapatid. Magandang gabi.